madalas na naman iniisip ng mga kababayan natin, okay? Trabaho, trabaho, trabaho. Of course, may mga tao rin naman na looking forward na kapagpahinga, tulad ni Brad Ted na binibilang talaga yung bisperas ng Biyernes. Madalas natin iniisip, ano, yung pag nagpapahinga, para lang ba to sa mga, alam mo yon, mahihina, or ayan na naman, gusto mo na naman pahinga, o sa mga tamad ba? Pero sa totoo lang po, yung totoong pahinga, isang uri ng pagtitiwala. Kapag nagpapahinga kasi tayo, sinasabi natin sa Diyos, Lord, hindi ako ang Diyos, ikaw ang Diyos. Kaya pwede ko mamahinga kasi alam ko na carry mo lahat ng mangyayari kahit ako hindi nagtatrabaho. Sabi po sa Matthew 11:28, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Una po, ito isang imbitasyon. Ang paglapit po kay Jesus ay isang imbitasyon. Iniimbitahan niya tayo, come to me. Dahil ako mag-o-offer sa iyo ng kapahingahan, hindi lang physical, kundi pati sa spiritual. At maaaring sinasabi mo ngayon, Pastor, tinry ko na yan, pero parang hindi ako kumita, ang dami ko nasayang na benta. Alam niyo po, ang pagpapahinga ay sinasabi natin na, Lord, ikaw may hawak ng lahat ng provision ko. Sinasabi natin sa Diyos na, Lord, yung paglapit ko sa iyo ay pagtitiwala. Alam niyo po, noong unang panahon, si God po, inatasan niya mga Israelita, nasa gitna sila ng disyerto, magpapaulan ako ng mana, yung bread from heaven, every morning. Kumuha lang kayo ng good for the day. Huwag kayong kukuha ng for more than one day consumption, kasi mabubulok lang yan. Kasi titinan ni God, magtitiwala ba sa akin yung mga to? So, yung may mga taong kumuha, good for 1 week, so true enough, nung gabi, nabulok, bumaho sa buong kampo. Ngayon, sinabi rin ni Lord, sa ikapitong araw, sa Sabbath, huwag kayong kukuha kasi papaulanin ko, ihinto ko yung pag-ulan ng mana. So yung last day bago pahinto, kumuha ka ng good for 2 days. And then mamahinga ka. So pag tinignan natin, yung 2 days na consumption na yon hindi nasira. Kasi sinasabi ni Lord, ako bahala. Pag sinabi ko uulan ng pagkain, uulan yan. Pag sinabi ko hinto, hinto yan. So you can trust me na habang nakahinto yan, provided na kita. At pag the following day after ng Sabbath, uulan ulit ng mana from heaven every morning. So, again po, sa mga taong walang relasyon sa Diyos, mahirap to. Kasi ang mangyayari, ikaw ang tumatayong provider, ikaw ang Diyos, you make things happen. Kaya kahit nag-golf ka, negosyo pa rin iniisip mo. Ano kaya mapapakinabangan ko rito sa ka-flight ko na to? Alam mo yon, nag-i-enjoy ka sana, nasa bakasyon ka sa Boracay, puro ka laptop, yung anak mo hindi mo nakasama ron sa beach. Kasi po minsan, wala tayong relasyon sa Diyos, o wala tayong tiwala sa Diyos na He will provide kung tayo namamahinga. In fact, we think waiting time o yung paghihintay o tenga na time is a wasted time. Kaya tanungin natin, anong area ba sa buhay natin kailangan mo ipaubaya sa Diyos? Kasi kung pagod ka ngayon, ito yung invitasyon ng Diyos para sa atin, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Yan po yung nasa Matthew 11:28. So ngayon po Biyernes, nawa ma-enjoy niyo yung pahinga nyo sa susunod na araw, or kung iba sa inyo, 2 araw na pahinga. Tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat sa invitasyon mo, knowing na ikaw po ang may control. Ikaw nga God na mahinga on the 7th day para ma-enjoy mo yung creation mo, para makita mo kung gaano kaganda ang ginawa mong creation, the whole creation. Hindi dahil pagod ka, kundi upang ma-enjoy yung mga creation. In fact, si Adan na-create na nun. At salamat Panginoon dahil tinuturuan mo kami ng rhythm of rest. Dahil ang rest is a time of trust. Rest is a time of surrender na hindi kami Diyos, ikaw ang Diyos at ikaw ang aming provider. Sa pangalan ni Brad Devotions. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.